Pinag-uusapan natin. Yung mga Dilawan po at Makabayan Black mukhang kumakalas na. Unti-unti na po nilang binabanatan ngayon, no? Unti-unti na pong binabanatan nitong mga Dilawan at Makabayan Black itong administrasyon ni President Marcos. Aba, nakikita na po natin, no? Mukhang survival na po. Ngayong hindi po nila kasi ang tingin natin diyan, meron silang unspoken na rule na pabagsakin muna, no? Tingin ko ang pag-iisip po talaga ng mga Dilawan, Kakamping at ng iba pang grupo, unahin munang pabagsakin yung mga Duterte, tapos madali na nila mapabagsak yung mga Marcos. Pero nagkataon po, nahirapan na rin sila, napapabagsak yung Duterte, at saka po sila nilalamon na, yung mga leader po nila, nilalamon na ng mga ni BBM. Katulad po ni Leni Robredo, na hindi na po bumibira ngayon kay BBM. Ito pong si Laila de Lima, Shell Jokno, nawala na po yung angas ng mga to, no? Lahat karamihan. Yung mga bata po, particular yung Makabayan Black. Kasi alam niyo yung Makabayan Black, kating-kati na po yung banatan yung gobyerno eh. Alam niyo naman po yung Makabayan Black, talaga namang lahat po ng lahat po ng gobyerno sa Pilipinas, binanatan po yan. Buhat po ng naitatag yung mga organisasyon niyan. Bagong Alyansa Makabayan, Akbayan, hindi pala member yung ng Akbayan, ibang grupo pala yan, no? Yan yung mga etc. Buhat po ng natayo po yan, wala na pong inatupag yan, kundi atakihin ang pamahalaan. Ito lang po ang tanging pamahalaan na hindi nila maatake sa takot po nila, sa lakas po ng mga Duterte. Very willing po sila, no? Ako sa tingin ko, ito po ang pinakamalaking pagkakamali ng Dilawan na naging Kakamping, Dilawan Kakamping, etong mga Makabayan Black, etong mga Akbayan, etc. Pinakamalaki nilang pagkakamali na diskarte, yung kampihan si Marcos. O di solong-solo po ng mga Duterte, lahat po ng galit kay Marcos. Duterte po. Kasi walang alternative. Di po ba? Lahat kayo kumampi na kay BBM. E paano yung mga yung galit ng mga tao? Kanino po sila? Hindi nila naisip yun. Hindi sila naging alternative kung hindi kumampi sila sa BBM. Yung galit po ng tao sa administrasyon ni BBM, napunta sa kanila. Ngayon, hirap na po sila na ibangon. Patapos na po yung termino na BBM. Hanggang ngayon po, kaya po ang pagkakakilala na sa kanila, no, siguro nung simula, ganun lang yung balak nila. Pabagsakin natin yung Duterte, tsaka natin kanain yung Marcos. Ngayon po, subong-subo na sila. Napasubo na sila sa pag-atake sa mga Duterte. Dahil ang tatag pa rin po ng mga Duterte, napasubo na sila sa pagkampi. Ngayon po, nakita nyo naman, ang mga pronouncement po ngayon ni Leni, yung pinaka-popular nilang leader, ang pronouncement po ay panipapuri na kay BBM. O paano na yan? Hindi na sila makakabalik. Kaya yung mga bata na wala pa pong katulad ng apo ni Cory, yun lang medyo bumibira-bira, pero kaya madaling utuin tong mga to eh. Alam niyo po kung saan sila, very obvious naman kay Leni Robredo. Ano po sa tingin ninyo kung bakit bumaliktad? Si Leni Robredo po, ang daming sinabi kay BBM yan. Sa totoo lang po. Na kesyo sinungaling, kesyo hindi nakikita. Sinungaling daw. Ngayon, mahal na si BBM. Nabigyan lang po ng 500 million para budget dyan sa Robredo Coliseum o kung ano man yun. Nabigyan lang po ng mga proyekto. Nagbago na po ang ihip ng hangin. Kaya ang dali po eh. Yung mga talaga, yung mga mukhang pera.
Hindi ko sinasabi mukhang pera si Leni Robredo, ha. Ha? Slight. Andali po kayong madali po sila mapaikot eh. Bigyan mo na 500 million. Pucha, wala na. Buhat nung nabigyan ng 500 million si Leni, nag-iba na po yung tono. Yan sila Kiko, wala naman talagang paninindigan yung tao na yan. Kayo naman, naniniwala ba kayo may paninindigan niya? Mga hukayin. Wala na po yan lahat. Sila De Lima. Alam naman natin kung ano po nangyari kay De Lima. Napalaya po siya ngayong panahon ni BBM. Kaya hindi nyo rin po masisisi yung Ali. Sila Sheljo. Hindi ko alam kung ano meron kay Sheljo, no, kung ano po. Kung bakit po tila kumakampi na. Ang tindi, oh. Ito po ang latest na sinabi po niya neto pong si Leni Robredo. Maraming ginagawa ang pamahalaan ni BBM. Halimbawa, yung recipient tayo na napakaraming programa ng gobyerno. Alam niyo si BBM, yan yung ni BBM eh. Diyan talo ni BBM yung tatay niya. No? Diyan talo po ni BBM yung kanyang ama. Kasi yung tatay niya kahit papano, may mga yung mga dilawan kaaway pa niya, nakikipagmatigasan pa eh. Pero ito si BBM, alam niya po lumaro ng pera. Tignan yung ginagawa niya kay Leni. Si Leni po ay supposedly isa sa mga pinaka matinding kaaway ni BBM. Pero tignan nyo po, panay po papuri. Maraming ginagawa ang pamahalaan ni BBM. Halimbawa, yung recipient tayo na napakaraming programa ng gobyerno. Halatang-halata ka naman, Leni Robredo. Tinambakan ka lang ng pera. Andali, no? Andali po eh. Pag mga mukhang pera, yan po. Tinambakan lang kayo ng pera dyan sa Naga. Siyempre, hindi nila sasabihin na pera, proyekto. Hindi naman po proyekto. Si BBM po ba nagpagawa? Binigyan po ng 500 million. Pera binigay para mapaayos yung kung ano man nang dapat ayusin doon. Ang problema ni BBM, ayan po yung patunay na talagang magkakadugo, magkakapareho ng ugali. 'Di ba na-attract kayo sa sarili niyo? Bakit po si BP Sara? Bakit po kami naniniwala na hindi korap si BP Sara? Wala pong korap na babanat dito sa gobyernong ito. Bakit? Heaven po to para sa corruption eh. Lahat po eto po sa panahon na to ang pinakamalaking korupsyon. Sa panahon po ni BBM, ang pinakamalaking korupsyon. Hindi ko sinasabing korap siya. Pero kasalanan pa rin po yun. No? Kung sinasabi mo, ako nga naglantad niyan. In the first place, sa iba bang gobyerno may malalantad na ganyang kalalaki? Pinagmalaki mo pa eh. Alam mo, Mr. President, yung world breaking na, wala kasing maniniwala na wala kang kinalaman sa korupsyon kung sa gobyerno mo naganap. Dalawang po yung kinalaman. Ibig sabihin ng kinalaman, direct ng kakayahan dapat na gawain niya ng isang pangulo. Di po ba? Yung isa po, direkta, kung ikaw ay kasabwat, direkta ka magnanakaw. Yung isa naman po, napaka-inutil mo dahil sa panahon mo, kahit na san pumunta si BBM negative pa rin sa kanya yan. Ako ganito na lang Hindi ko po alam kung paano po mag-isip yung mga korap. Hindi naman tayo korap eh.
Pero ito lang po ang matitiyak ko. Kung kurap po si BP Sara, hindi po siya, kung kurap po si BP Sara, dapat isa siya sa mga ano, no, o nakakatanggap ng maleta, dapat isa siya sa mga nagtatanggol sa gobyerno na to. Kumbaga, heaven na sa inyo to eh. Ako, sinasagip ko ba si BBM sa korupsyon? Sabi ko nga, anuman, ha? Anuman ang kanyang maging papel dyan, mayroon pa rin siyang kasalanan. Kung hindi nyo po nauunawaan yun, no? Kasi ang sinasabi, wala siyang kinalaman eh. O ipagpalagay na natin wala kang kinalaman. Mayroon ka pa rin kasalanan kasi nangyari yan sa panahon mo. Ano ka, inutil? Ang ibig kong sabihin, na masamain mo man, sino ba yung nagsabing masama yun? Si Noel Roloyan, masamain mo man yung sinasabi ko, walang lusot si BBM. Kahit na po siya ay magpalusot, hindi pa rin siya lulusot. Naintindihan mo? Ibig mo sabihin niya, wala akong kinalaman dyan. In fact, ako nga ang labas niyan. O palagay na natin totoo. Na siya yung naglantad. Palagay na natin wala siyang direktang kinalaman. Hindi siya kumita. Walang napunta sa kanyang maleta. Ipagpalagay lang. For the sake of argument, kahit hindi ka panipaniwala, kung totoo man yun, meron pa rin siyang kasalanan kasi sa panahon niya naganap yun. At yung mga sinasabing mga kalahok dun sa malawakang pagnanakaw ay may kinalaman sa kanya. Di ba? Yung pinagbibintangan ng mga mastermind, pinsan niya yun eh. Yan po ay House Speaker. At wala pong House Speaker. Ang narinig ko po nagsabi nito, yung isa po sa pinakamatagal na naging congressman, si Congressman Lagman, Edsel Lagman. Walang House Speaker na naging House Speaker na walang basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Wala, as in wala. So kung may basbas sa'yo, tauhan mo yung speaker na sinasabi ng ombudsman na mastermind. Tauhan mo. Hindi mo lang tauhan, pinsan mo pa. Tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman. Dalawa lang yan. Pwedeng, kahit sabihin mong wala kang kinalaman na hindi ka nagkapera, inutil ka pa rin kasi yung mastermind, tauhan mo eh. Sabi mo kasi boss, di mo sinasabi na korap si BBM, nagngingit-ngit nga sa galit taong bayan. Sabi mo kasi boss. Sinasabi ko nga, for the sake of argument, hindi korap si BBM. May kasalanan pa rin siya. Sabi ko nga, dalawa lang yan. Nagaganap to sa'yo, it's either meron kang direktang hand. Di ba? Sabi ko nga, may direktang hand ka dyan. Ikaw ang pangunahing nakikinabang kasi presidente ka eh. Okay. Pagpalagay na natin na tama yung sinasabi ni BBM, yun yung gusto kong punto. Kung wala ka mang kinalaman, mayroon ka pa ring malaking kasalanan kasi mga tauhan mo yan. Kung magmamalinis ka, ibig mo sabihin, wala akong kinalaman dyan. Ako nga nag-ano yan eh. Hindi po pwede yun. Lagi po kasing gano'n. Makikita nyo po yung pattern. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung mga pagtangging pattern. Okay? Panay pagtanggi lang yan. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman. Laging walang kinalaman. So, dito na muna tayo, no? Ngayon, etong mga dilawan, yung kanila pong leader, yung kakamping Dilawan na si Leni Robredo na hanggang ngayon ay sila pa rin yung, si Leni Robredo pa rin yung gusto nilang, alam niyo yung paksili ka na yan. Alam po ninyo, totoo naman na pwede naman dapat nating tutulan niya. Pero hindi nyo ba naisip na
Pag gusto nila, yan ang tutulan natin. 'Di ba? Future pa yan eh. Ang point ko lang dito, ninakawan na tayo. Ako nakikita ko na ngayon, dahil ang magdadala po ng mga paksilika, panay mga dilawan, teka muna, puta, dinidivert nyo kami. Mayroong malaking pagnanakaw, flood control. Hindi po pwede na yung focus natin, napakaraming bagay. Ang focus dapat natin, no? Ang focus natin dapat yung pinakamalaking korupsyon. Dinadala nila tayo. Tignan nyo po, marami pong nagpapaksilikan ng mga dilawan. Hindi ko po sinasabing ano yan, no? Hindi ko sinasabi na yan. Kung dyan tayo tumutok lahat, nakukuha po ninyo, diversion after diversion. Masaya po si BBM niya kung tututukan natin yung silika. Hindi ko po sinasabing wag gano. Kaya hindi ko po pinapatulan yan eh. Dahil ang laki na po nitong korupsyon na to, wala tayo halos magawa, hindi tayo makapagpakulong. Tapos ngayon, meron pa tayong poproblemahin na paparating pa lang, na silika-silika na yan. Hindi nyo ba naisip na diversion pa rin yan? Hindi ba? Kaya ako, hanggat maaari, panay kayo mga paksilika-paksilika. Flood control pa rin po ang tutok natin. Hindi ko po sinasabi na wag. Gayaan na natin nga sa mga dilawan para naman may papel sila sa buhay. Pero ako dapat ang tutok pa rin natin, flood control. Kasi makakawala po itong mga to eh. Di ba lagi nyo sinasabi yan sa akin noon? Boss Badong, tutok lang tayo sa flood control. O ngayon, bakit tayo gusto nyong ipaksilika tayo ng ipaksilika? Tandaan po ninyo, hindi pa po yan nagaganap. Pangarap. Dito tayo sa naganap na. Papatulan po ni Risa Ontiveros yan. Mag-iimbestiga sa paksilika. Siya pabida ngayon, di ba? Naintindihan nyo ba yung punto ko? Tama po yan, trabahuin po yan ng iba't iba. Ang dami rin pong issue eh. Di ba namili nga tayo ng pinakamalaki. Ngayon, para sa akin, bakit po natin ubusin yung oras natin yung katututol ng paksilika? Ang dami po nito, ang laki-laki po nito. Iwan natin to para dyan tayo. Okay. Okay lang po ako dyan na may tumututok po dyan sa paksilika. Pero dapat tayo, nakakarami, mga Duterte. Di ba? Eto, impeachment. Yung impeachment nga, diversion na nila sa flood control yan eh. Pero kinakailangan natin tutukan kasi talagang gusto nilang palayasin si BP Sara eh. State of, ano po to, kita nyo po yung pamagat natin, mga kaganapan bago ang SONA. Okay. So, yan po ang tinatalakay natin.